stupid. I don't take bets off hunches. Talk shit, walk away lunchless. Learn to bite down, lock jaw, eat punches. Got a new flex, six-pack, no talk about, this one got that sauce. Dick game strong like ox. Leave them all dead like... Today, let's talk about vlog format na bagay sa'yo or komportable ka gawin. There are tons of vlog format na makikita nyo sa internet, but for today's video, pag-uusapan lang natin yung dalawang klase ng vlog na madali gawin. Pinakaunang type ng vlog is yung ganito, yung overhead talk. Yung classic, yung lumang style. In my opinion, yung pinaka-challenge lang sa ganitong klaseng pag-vlog is yung na-conscious ka kung ano yung sasabihin and kung ano yung itsura mo sa camera. Kahit hanggang ngayon ako-conscious pa rin ako kung ano yung gagawin and sasabihin ko sa harap ng camera, but kung papracticein nyo ng papracticein and kung ginagawa nyo rin on a certain amount of time or matagal na, masasanay din kayo. Another type of vlog naman is yung non-talking vlog or yung faceless kung tawagin nila. Yan yung type of vlog na napansin kong umuso dito sa Pilipinas nung pandemic. Yung gumagawa lang ng kung ano-anong activity tapos may nagnanarrate sa background. Sabi nila mas madali daw yung ganong klaseng vlog, but for me, bawat type of vlog format may kanya-kanyang challenge. Yung kagaya nung sinasabi ko kanina, yung gantong klaseng overhead talk, medyo nakaka-conscious, but yung isa naman, kailangan mo siya hanapan lagi ng angulo, ng magandang lighting. Kailangan mo rin siguraduhin na interesting ka mag-narrate. Para sa akin, mas nadalian na lang ako sa gantong klaseng pagbablog kasi wala, yung magsasalita lang ako tapos sasanayin ko lang yung pagiging conscious sa harap ng camera, and that's it. Okay, sinabi ko kanina na yung type ng pagbablog ko is yung ganito, yung overhead. But most of the time is pinagko-combine ko yung dalawa. Pinagko-combine ko yung overhead and yung non-talking vlog as well, but in a form of montage. Not all the time naman syempre magsasalita ka dito. Ipapakita mo rin kung ano yung ginagawa mo, especially kapag nag-vlog ka. So with that, you can add some candid shots and then yun yung pinakagagawin yung montage. Hanapan nyo lang ng maayos na angle, hindi nyo kailangan maging perfect. Kagaya nito. Yung mga ganong klaseng kasimpleng montage lang, okay na yun. Meron ako napanood na YouTuber, yung simpleng paglilinis lang ng motor, nagawa niya pa ng montage. So yun lang, ganun lang kaikli yung video na to, and for me yung ganong klaseng topic, hindi na kailangan maging complicated or detailed. Kahit hindi ko siya i-explain in full details, as long as makikita nyo kung ano yung ginagawa ko or yung kung paano i-apply, for sure maintindihan nyo na yun. And that's it for today guys, see you again next time. Peace!